Department of Health, dismayado pa rin. Pawn shop sa Apali, Pampanga, tinangkang pagnakawan sa pamagitan ng paghukay sa lupa. Kilalanin ng ilang sanggol na ipinanap sa unang araw ng 2012. Ang makulay na New Year's Day celebration sa iba't ibang panig ng mundo at bansa. At alamin ang mga wish ng inyong mga paboritong Kapuso star para sa Year of the Dragon. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Matapos ang long New Year weekend, balik trabaho ng mga Pilipino ngayong araw. Kamusta natin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal. Live report po ito ni Lala Roque. Lala. Igan, simula alas 2 ng madaling araw kanina ay 200 ng bus ang dumating dito sa Araneta Center Bus Terminal. Ayon yan sa dispatcher na kausap natin. At karamihan ay galing ng Bicol. Simula naman ngayon hanggang mamaya ay inaasahan naman na darating na yung mga bus na galing naman ng Visayas. Nasa 20 ng bus ang nakakaalis naman mula dito sa terminal papunta naman sa mga probinsya. Ito naman yung mga pa-Bicol, Batangas, Lucena, Tagaytay. At meron din kaalis lamang patungo naman to ng Occidental Mindoro. Samantala, Igan, ngayong araw hanggang sa Miyerkules ay inaasahan na tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan na uuwi mula sa kanilang mga probinsya. Nasa 6,000 na katao ang inaasahang babiyahe papunta sa kanilang mga probinsya at 200 na lamang ang mga bus naman na inaasahang aalis dito. Pero yung mga pabalik, 10,000 inaasahang darating dito at daragsa muli rito sa Araneta Center Bus Terminal at 300 naman ng mga bus ang babiyahe daw simula ngayong araw. Samantala, Igan, kapansin-pansin na kakaunti yung mga tao ngayon dito at medyo maluwag ang seguridad, pero may nakita naman tayo mga ilang ng mga PNP personnel para tiyakin naman ang seguridad ng ating mga kababayan. Kagaya na akin nabanggit kanina, meron ng ilang mga bus yung maaari nag-aantay ng galing Iloilo. Medyo delayed po ang kanilang dating. Hanggang ngayon inaantay pa rin natin. Ang sabi daw na delay dahil naman dun sa Batangas ay yung sa barge doon medyo matagal daw ang paglabas ng mga bus. Pero sa pangkalahatan, tuloy-tuloy lang mula nang dumating tayo dito alas 4 ng umaga. Yung pagdating, lalo ng mga pa-Bicol, walang delay para sa ating mga kababayan. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. May live report si Jay Sabale. Jay? Rhea, wala pa namang problema sa lagay ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. At sa katunayan, ang 3 entry points ay okay pa. As of 5 o'clock in the morning sa Dau, 608 vehicles ang pumapasok per hour. Sa Bukawi, Bulacan, 1,534 vehicles per hour. At sa San Fernando naman, 365 vehicles per hour. Naasahan naman na pagtaas ang dami ng sasakyan pagpasok ng alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. May 14 na patrol vehicles ang nakakalat ngayon sa buong highway. May 2 traffic investigators din na nakaantabay kung kakailanganin. Bukas ang lahat ng 22 toll booths na pa-exit ng Maynila. Bukas din ang easy tag lanes. Nakahanda ring buksan ang 2 spare lanes at ang ilang ambulance tellers kung kinakailangan. Paalala po sa ating mga motorista, pawang ang mga sasakyan lamang na ang makina ay 400cc pataas ang pwedeng dumaan ng NLEX. Ang minimum speed para sa mga kotse ay 60 at maximum speed ay 100. Ang minimum speed naman para sa mga bus at trucks ay 60 at ang maximum speed ay 80. Para mas magandang biyahe, siguraduhin huwag mag-tailgate para iwas disgrasya rin. Pag-exit po pala ng Maynila, ang coding po natin ngayong araw ay 0 at 1. Inaasahan namang luluwang ang traffic dito ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Maaari naman tumawag dito sa Traffic Command Center ng NLEX para sa inyong mga katanungan sa 02-35000 at 02-580-8911. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Patuloy din natin binabantayan ang latest firecracker-related injury sa East Avenue Medical Center. May live report si Oscar Oida. Oscar? Kasi umabot na nga sa 100 ang bilang ng talaan ng East Avenue Medical Center na mga naisugod dito dahil sa nabiktima ng paputok. Ang pinakahuli ay isang 9 na taong gulang na batang babae mula sa Bagong Silangan, Quezon City na nasugatan ng paputok sa kanyang kaliwang kamay. Isang 3 taong gulang din na batang lalaki naman ang napaulat na nakalulon ng Piccolo. At sa talaan nga, ang pinakamarami na biktima ay
Piccolo na umaabot sa 24 na kaso. Sa ligaw na bala naman, Igan, yung talaan umabot sa 11. Yung mga biktima naman ng Quitis ay 7, habang yung mga naputokan naman ng 5-star ay umabot sa 5. Yung mga nabiktima ng Lucis ay aabot naman sa 3. Samantala, narito pa rin sa ER Igan itong 7 taong gulang na si Elijah Reyes na nasabugan ng paputok na Goodbye Philippines kahapon. Ayon sa ina nito, nakikipaglaro umano ito sa mga kaibigan ng isang lasing umano ang nagtrip at hinagisan sila ng nasabing paputok. Nasugatang 5 kabataan at si Elijah ang pinakamalala. Samantala, nakatakas naman daw ang nasabing nagpahagis ng paputok. Kaya na kinumbulsyon itong si Elijah Igan sa taas ng landat, bunsod nga ng mga tinamo niyang mga pinsala sa katawan. Inaantay pa rin ang resulta ng mga ginawang pagsuri sa kanya para malaman kung maaari na siyang maoperahan. Mula hating gabi, Igan, wala namang bagong kaso na dinlang kaugnay sa firecracker-related incidents. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa kabuuan, umabot sa halos 500 ang nasugatan sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, pinakamarami pa rin ang mga biktima ng iligal na paputok na Piccolo. Narito ang report ni Jam Sisante. Hinihintay lang daw ng pamilya or bizo na sumapit ang hating gabi at magbagong taon nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Sa kasamaang palad, kahit nasa loob sila ng bahay ay nadapisan pa rin ng bala sa ulo ang 2 taong gulang na si Kirby. Nakatayo siya dyan, habang nanonood ng TV. Biglang umiyak, sabi niya, "Ma, dugo," sabi niya gano'n. Dito raw dumaan ang bala na dumapis sa ulo ni Baby Kirby habang nanonood sila ng kapatid niya ng telebisyon. Hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng pulis kung sino ang nagpaputok ng baril. Isa lamang si Kirby sa 18 biktima ng ligaw na bala sa bansa simula noong December 21. Ayon sa Department of Health, bagamat bumaba na ang bilang ng mga tinamaan ng ligaw na bala kumpara noong sinalubong ang taong 2011, nakakabahalang meron pa ring mga patuloy na nagpapaputok ng baril ng walang pakundangan sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. We expect a higher level of responsibility to gun holders, be it a policeman or armed forces, or lalo na, or just as the same with the private sector. Hindi rin daw gaanong ikinatutuwa ng DOH na 13% lang ay binaba ng bilang ng mga biktima ng paputok at ibang insidenteng may kinalaman sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Umabot sa 454 ang bilang ng mga naputukan mula December 21 kumpara sa 518 noong pagsalubong sa taong 2011. Ang iligal na Piccolo pa rin ang pangunahing sanhi ng mga aksidente. Pero ayon sa DOH, kapansin-pansin na sa kabuuan, 50% o kalahati ng mga kaso ay dulot ng mga legal na paputok tulad ng Quitis, Fountain at Lucis. Karamihan sa mga biktima ay edad 1 hanggang 10 taon. Children below, maybe I'll say below 12 years old, dapat may absolute prohibition in handling ito kung ating mga fireworks or any type of firecracker. Hanggang January 5, kakalap na impormasyon ng DOH tungkol sa mga biktima na paputok at ligaw na bala mula sa iba't ibang ospital sa bansa. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Nabalot ng makapal na usok o smog ang Metro Manila matapos ang putukan. At bagamat mabilis naman itong nawala, nagbabala ang Eco Waste Coalition na pwedeng magdulot ng sakit sa baga ang usok na mula sa mga paputok. Narito ang report. Isang makapal at nakasusulasok na usok ang bumalot sa Metro Manila. Sa unang tingin, aakalain mong nasa Baguio City ka kung tatahakin ng kahabaang ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang ginang na ito, nakatakip pa ang ilong at bibig, hirap huminga. Pagdating sa Mayupi Village, halos hindi na rin maaninag ang mga gusali at puno sa tabi ng kalsada. Pero bukod sa mga pedestrian at motorista, perwisyo rin ang dala ng makapal na usok sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa Pag-asa, smog ang tawag sa usok na bumalo sa Metro Manila. Maraming mga usok na na-absorb. Yung fog natin